Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Understanding God's grace in your life. So pag-aaralan natin this week yung pagkilos po ng kagandahang loob ng Diyos, yung pong grace of God sa ating buhay. At alam niyo yung salita pong grace ay marami po yung definitions sa Biblia. Ano po? Yan po yung sinasabi nila na unmerited favor na ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo po ay naligtas. Ano po? Yan din po yung ability o yung kakayahan na ibinibigay sa atin ng Diyos doon sa mga panahon na hindi na natin kaya. Pero para sa akin po isang magandang kahulugan po ng salitang grace ay yung willingness ng Diyos na tulungan po tayo. At katulad ni Apostle Paul, marami kasi rin tayong pinagdadaanan sa buhay. Siya po bilang apostol, naranasan niya rin ma-insecure, naranasan niya rin na maramdaman na hindi siya importante. At nakita niya sa buhay na ito, kaya niya na-accomplish yung mga bagay na pinagagawa sa kanya ng Diyos ay dahil din sa grace ng Diyos o yung kakayahan ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kaya totoo po yun, gustong-gusto tayo ng Diyos na tulungan sa buhay na ito. Kaya kung nararamdaman mo na parang ikaw ay kinakapos, nagkukulang sa kakayahan sa buhay na ito at sa tingin mo, kailangan mo yung grace ng Lord para sa iyo itong pag-aaral na ito. So unang-una kapatid, dapat maintindihan mo na sa buhay na ito, hindi basehan ng Diyos yung ating galing, husay, diskarte, talino. Ano po? Ang tinitignan ng Diyos yung puso natin. Kung handa ba tayong tumanggap ng grace niya na tutulong sa atin sa ating pangangailangan sa buhay. Yung willingness natin na tulungan tayo ng Diyos. Kasi po ang Diyos talagang willing siyang tulungan po tayo. Kaya sa buhay na ito, hindi abilidad, talino, galing ang basihan, kundi yung biyaya ng Diyos. Maintindihan nyo na ngayon yung tunay na kahulugan ng Ephesians chapter 2 verses 8, 9 to 10. At ang sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So dito maintindihan na natin, nung tayo hindi pa nakakilala kay Lord, wala tayong magawa. O wala tayong kakayahan, helpless, hopeless po ang kalagayan ng isang tao. At ang sabi ng Biblia, through the grace of God, tayo po ay naligtas. Kasi lahat naman tayo nagkasala, nagkamali, nangangailangan ng tulong. At dun po kumilos yung willingness ng Diyos, yung grace ng Diyos na tulungan tayo na maligtas. Kasi naintindihan natin noon, kung naalala nyo, nung hindi pa tayo nabuborn again, kadalasan po may pinagdadaanan tayong mga krisis sa buhay. Ano po, yun ang nag-draw sa atin na lumapit sa Panginoong Hesus. Kasi naintindihan natin na apart from Christ, we are nothing. Kaya maintindihan nyo yung biyaya ng Diyos nandun na kaagad nung kayo'y na-born again. Pangalawa, hindi ka pa'y sinisilang. Kumikilos na ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ganon kasi ang Diyos eh. You are destined for something greater. Alam ng Diyos yung puso mo kung ikaw ay tutugon sa kanyang panawagan. Kaya even before na maborn again ka, nakita na ng Diyos ang buhay mo eh. Kaya ang Diyos hindi yan nagkakamali. No? Hindi ka aksidente. Inihanda niya na yung daraanan mo, yung landasin mo. Yung po ibig sabihin ng Ephesians chapter 2
verse 10. So lumilinaw po sa atin ngayon yung Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Kasi dito makikita nyo, dyan palang kumilos na ang grace ng Lord sa iyong buhay bago ka pa ipanganak. Kilala ka na ni Lord. Kilala ka na, natatanggap ka sa Kanya at paghahariin mo siya sa buhay mo. Kaya mapapansin nyo, noong mga panahon na hindi nyo pa na-experience yung born again experience, may mga pangyayari sa inyong buhay na hindi nyo alam bakit nangyari sa inyong buhay, pero inilalapit kayo ng Diyos sa Kanya. Yun po ang grace ng Diyos. Ano po? At panghuli, makikita ninyo na sa buhay na ito, sagana po ang biyaya ng Diyos. Hindi nyo lang napapansin yan. Kasi kadalasan po hindi tayo lumalapit sa Kanya. Pero ngayon, maintindihan nyo na yung sinasabi sa Hebrews chapter 4, verse 16, na let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sagana ang biyaya at tulong ng Lord, kapatid, sa iyong buhay. Ano po, maintindihan ninyo na pwede mong panghawakan sa buhay na ito yung grace niya. Hindi ka kailanman magkukulang. Alam ng Lord yan. At alam ng Lord na meron kang mga bagay na hindi kaya. Alam ng Lord yung mga bagay na mahina ka. Alam ng Lord yung mga bagay na kung saan sa tingin mo may pagkukulang ka. Dun kumikilos yung masaganang biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga, maunawaan mo ang kahulugan ng salitang grace. At yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod na araw. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, sa katotohanan na sagana ang iyong biyaya sa buhay namin. Noon pa mang una, bago pa kami isilang, nandun ang biyaya mo. Nung kami na born again, kumilos na ang biyaya mo sa aming buhay na kami ay matransform, maging isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. At ngayon, sa paglakad namin sa aming panibagong journey sa buhay, nandyan pa rin ang grace mo na tutulungan kami sa bawat araw sa lahat ng aming mga kahinaan, pagkukulang. At alam namin, sapat ang biyaya mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.